Magandang hapon, maupo po tayong lahat. Nako, mainit na yata sa inyo. Doktora, naiinitan na kayo. Baka gusto nyong umusog ng konti. Okay lang ba kayo? Yan. Magandang hapon po, Father Memeng. Siyempre, yung you lead people, alam nyo naman kasi naka-uniform kayo, led by Patrick. Lahat pong mga representatives of the many different groups in Bulacan who supported us during the campaign. Magandang hapon sa inyo. Masayang-masaya ako na natuloy na tayo. Alam niyo po, ano to? Siguro 6 months in the making yata ito. Maraming kasalanan ko po kasi siguro backtrack ng konti. Unang nagbisita sa akin from Bulacan yung Rob Redox. Binisita ko ng Rob Redox. Napakasaya. Kung gaano sila kasayahin nung kampanya, ganun din sila nung pumunta sa opisina. Nasundan po yun ng mga taga-Bulacan-Bulacan. Ayun, sina Patrick, yung mga grupo. Pero nagkakwentuhan kami. Huwag sana kayo magagalit. Pero nagkakwentuhan kami. Parang lumabas na hindi ko masyadong kilala yung Bulacan-Bulacan. Siyempre, ilang beses na din akong pumunta-punta sa Bulacan for many reasons. Pero hindi sa akin masyadong pamilyar yung bayan ninyo. So, ako po yung nag-suggest sa kanila na bakit hindi nyo ako ipasyal sa inyo. Kasi syempre, pinagyayabang nila yung Bulacan-Bulacan na very historical, pero parang wala akong alam. Sabi ko, ipasyal nyo ako. Nag-schedule kami. Siguro 3 times kami nag-schedule. Pero parating may nangyayaring urgent na kailangan siyang i-postpone. So, ngayong December natutuloy na tayo. After so many postponements. And hindi lang ako masaya na nakapunta ako sa mga historical sites. Pero hindi ko din inaasahan na mayroong program. Akala ko papasya lang ako. So malaking bonus ito sa akin na nagkaroon ako ng pagkakataon magpasalamat sa inyo for all the hard work that you did during the campaign. Tapos siguro, pagkakataon din ito para, sinabi ko na to sa mga nagbisita sa akin, sa Robredoc, sa mga taga-Bulacan-Bulacan, kung ano yung direksyon after the campaign. Alam ko na marami yung nagluksa dahil sa resulta ng eleksyon. Naiintindihan ko yon. Pero marami sa akin nagtatanong, umiyak ka ba? Ako aaminin ko sa inyo, hindi. Kasi hindi ko siya, alam nyo, even before the election day itself, tingin ko nanalo na tayo. Siguro, hindi, yung resulta ng eleksyon did not turn out the way we wanted it to. Pero, yung nangyari during the campaign was more than what we ever hoped for. Naalala ko po nung naging impending na yung reality na tatakbo ako. Kasi talagang hindi po dapat ako tatakbo. Ang pinaghahandaan ko po isang local run. Pero nung hindi ko na babalikan pa yung history. Pero nung naging impending yung pagdesisyon na kailangan kong tumakbo, ano po ito week of filing na ito. Kinausap ko yung mga anak ko at yung mga anak ko nag-iyakan kasi ayaw na talaga nila akong tumakbo. Naalala ko yung sinabi ko sa kanila na naiintindihan ko na all the odds are stacked against us. Magiging sobrang lungkot ng kampanyang ito kasi kakaunti lang tayo. Mababa yung numbers natin. Pero ang sabi ko sa kanila, itawid lang natin ito. Kasi this is something that I have to do. Pero parang katatapos lang nung sentence na yon, nag-announce ako, baliktad yung nangyari. Kasi from the day of the announcement, parang yung call to action, ang dami kaagad sumagot. At yung mga sumagot, hindi naghintay sa amin. Nagkanya-kanya. And tingin ko, yun yung beauty nung kampanya. Kasi, what transpired during the campaign, nagpapakita na, di ba pag may election kasi, lalo pa pag presidential, parang yung center of gravity talaga, yung presidential candidate. Di ba? Parang siya yung pinakabida.
Pero yung sa atin, actually, baliktad. Yung bida, yung tao. Ito yung kampanya na marami na din akong kampanyang pinagdaanan kasi yung asawa ko 6 na taong kumandidato, ay 6 na election kumandidato sa akin pangatlo yon. So, siyam na election. Pero that was the first elections na tao talaga yung gumalaw. Na hindi naghihintay sa headquarters, hindi naghihintay kung anong gagawin. Wala tayo nung kapera-pera, pero dumating na lang yung grasya. Yun yung pag-announce ko. Dati kasi yung mga kampanya, pinaghahandaan yon, di ba? So, pag naggumawa ka ng announcement, meron ka ng campaign paraphernalia, meron ka ng headquarters, meron ka na lahat. Yung sa akin, zero. Kasi nag-decide ako tonight, kinabukasan nag-announce ako. Pero dumating lahat. At dumating lahat dahil yung tao, naramdaman niya, nalaban niya yon. Hindi siya gumagalaw dahil gusto niya akong tulungan. Di ba? Natanong niyo ba yung sarili niyo? Ewan ko sa inyo kung sino yung first time na na-involve sa kampanya. Sino ba yung first time na-involve sa kampanya? Marami, di ba? Marami. Naalala ko pa yung kwento ng Rob Redox na marami sa kanila, doktor na yan, ha? At medyo same generation ko na. Marami sa kanila first time bumoto. So, sa akin lang, hindi niyo ba natanong kung bakit ganun kasi-gasig? Hindi naman niyo, siguro akala niyo lang kasi gusto niyo ko. I think it's part of that. Pero tingin ko yung sigasig ng galing sa pakiramdam na laban nyo to eh. Personal ito sa amin kasi laban namin ito. And yung pakiramdam na yun yung ugat ng sinasabi kong dun palang panalo na tayo. Kasi bihira yung maramdaman. Di ba pag may mga problema sa bayan, laging tinutulig sa yung pamahalaan. And to a certain extent, deserve naman ng pamahalaan. Diba? Pero, nung kampanya kasi, hindi na lang yun eh. Hindi na lang, tutulungan kita pero padalahan mo ko ng tarpaulin. Tutulungan kita pero, diba? Yun talagang hindi na naghihintay. Gagawin na yung dapat gawin without waiting for anyone. At ano yun? Magmayaman, magmahirap, mag-estudyante, mag-senior citizen, kung anong kayang gawin, magmula sa pagpinta ng pink sa mga bakod nila, pagsabit ng parol, ng pink parol, yung ating Pink Wednesdays, yung palugaw, yung iba, mahiyain pero natutong mag-house to house. Parang dahil naramdaman natin na laban natin yon, kahit yung mga beyond our comfort zones, ginawa natin kasi laban natin yon. Di ba? So, sa akin, sana ganun lagi. Sana ganun lagi. Sana may election man o wala. Sa bawat laban na dinadaanan natin, kasi hindi lang naman election yung laban eh. Araw-araw merong laban. Sana sa bawat laban na nadadaanan natin, ganun yung pakiramdam. Di ba? Parang yung traditional kasi, napapalaban siya. Tutulungan ko o bahala ka na sa buhay ko. Pero ito, may laban ko din ito. So, yun yung dahilan kung bakit tinuloy natin yung Angat Buhay. Yung Angat Buhay, sinimula namin ito 2016. Pagkaupo ko pa lang, actually hindi pa ako umuupo. Nagsabi na ako sa staff na mukhang papahirapan ako. Ewan ko kung narinig nyo na to. Naikwento ko na to once. Pero pagkapanalo namin ni Presidente, siyempre panalo na kami, proclaimed na kami, nagsubok akong mag-offer ng helping hand. Tingin ko nararapat lang naman. Nagsubok ako many times. I was trying to get an appointment with the President. Sasabihin ko sa kanya na maaasahan mo ko, tutulungan kita, etc. for the country. Pero never akong binigyan ng appointment. Yan yung number 1 indication. So number 2, yung inauguration, dahil di ba ang inauguration, sabay naman yung presidente sa vice president. Nung una, dapat sabay kami. Tapos paunti ng paunti yung pwede kong dalhing bisita hanggang siguro 1 linggo bago ng inauguration, sinabihan na ako na ayaw kang kasama.
So, nun pa lang, pwede naman ako magmukmuk o pwede naman ako magmura. Hindi naman ako father nagmumura. Pero pwede ko naman yung gawin dahil sa galit. Pwede kong sabihin sa lahat na inaapi ako. Pero ano naman mapapala ko? So, sinabihan ko yung staff na magplano na tayo. Kasi pag hindi ako kinonsider na kasama sa pamahalaan, sasayangin natin yung 6 years natin doing just ceremonial work. So, gawa na tayo ng something na i-reinvent yung office of the Vice President na from a mere ceremonial office to an advocacy heavy office. Kasi kung hindi ko yung ginawa, naubos ko yung 6 years, nagka-cut lang ako ng ribbon, saka nag-entertain ng mga ambassador. Diba? Sayang naman ang budget. Kahit kakaunti yung budget, sayang pa din. So, ginawa na namin yung Angat Buhay. Ang pinaka-problema namin sa Angat Buhay, walang pondo. Pag walang pondo, alam nga naman magmukmuka lang sa isang tabi kasi sasabihin natin, dami kong gustong gawin pero wala kaming pondo, hindi ko na lang gagawin. Mali, di ba? Kung may gusto kang gawin, hanapan mo ng paraan. Hindi ko na lang gagawin. Mali, di ba? Kung may gusto kang gawin, hanapan mo ng paraan. Parati nating sinasabi na pag gusto, laging may paraan. So, doon namin na-conceptualize yung Angat Buhay. Sinabi mo kanina ni Cyrus na tulay. Di ba? Yun yung pinaka-konsepto ng Angat Buhay na dahil wala kaming pera, itutuloy na lang namin yung mga gustong tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. Diba? Parang ahente. Pero, ang reality, wala naman maniniwala sa amin na gustong tumulong pag hindi kami deserving na pagkatiwalaan. So, doon namin siniguro na paghuhusayan namin to. Pagkaupo ko pa lang, ang aming target, mag-ISO tayo. Mahirap yun. Kasi walang kahit anong manual sa mga proseso sa Office of the Vice President. Nag-umpisa kami sa negative, hindi lang sa zero. Pero nag-umpisa kami sa negative, pero tsinagaan namin. Dahil meron kaming inaambisyon na mag-ISO kami. Bakit ano ba yung ISO? Na pag nakuha namin yung certification, nakikita ng mga gustong tumulong, seryoso to sa trabaho. Diba? Seryoso, kasi hindi yun madaling kunin. Yun yung number 1. Yung number 2, nung nakuha na namin ng ISO, inambisyon na namin, dapat lagi tayong top sa COA. Kasi yung COA, mahalaga yun eh. Kasi yun yung pagpapakita na katiwa-tiwala yung opisina. Mahirap din yung gawin. In fact, hindi namin siya nakuha in the first 2 years. Dahil ang dami naming inaasikaso from the past na sinasaayos ng mga records. So, nakuha namin siyang 2018 hanggang natapos ako. Pinakamataas ang Office of the Vice President sa COA. Pero, nagmamayabang ako dito ng konti. Pero, tingin ko kasi mahalaga siya sa kwento. Kasi yung tiwala, hindi mo naman yun dinideserve. Kailangan ini-earn mo yun. So, kailangan pagtrabahuhan mo. So, yung sa akin, parang iba yung interpretation mo. Ano to kaperahan, hindi pagjojowa. Pero anyway, yun na yung naging kwento. Maraming nagawa, siguro ang iba sa mga ginawa namin, nabalitaan nyo naman. Nung COVID, maraming nakapansin sa amin. Nung una, hindi naman kami napapansin. Pero nung COVID, marami nakapansin sa amin kasi at a time na mahirap lahat, kami meron. Halimbawa, nung nagkakaubusan ng N95, kami meron. Nagkakaubusan ng PPEs, kami meron. Bakit? Paano namin yun nakaya? Kasi praktisado na kami. Nung nag-uumpisa pa lang yung COVID sa China, nag-imbak na kami. Nag-imbak na kami kasi alam na namin na posibleng makapasok yun dito. Mula pa dito yung COVID, laging nag-i-invite na kami ng mga experts na sinasanay na kami kung anong pwedeng i-expect. Tapos kung naalala nyo, nagtaal eruption, maraming N95, nag-imbak na kami noon. Tapos nung PPE sets, meron kaming na-imbak ng konti pero hindi namin akalain na buong Pilipinas pala yung aasa sa amin. Naghanap kami ng mga magpo-produce locally. Kasi buong mundo nag-aagawan. Diba? In fact, dito sa Bulacan, merong 4 na communities na nagtahi. So, nung kasagsagan ng COVID, lagi ako nandito.
Kasi binisita namin several times yung mga mananahe ng PPE sets. So, maraming mga communities na nagkaroon ng hanap buhay because of that. Pero anyway, fast forward na tayo. Okay na ang angat buhay, tapos na yung OVP, nag-eleksyon na, iba yung resultang lumabas sa inaasahan natin. Pero ako, nung nagbibilangan, I think mga 9:30 in the evening, yung mga kasama ko, kasi yung mga ibang staff namin, after bumoto sa kanya-kanyang mga lugar, lumipad papuntang Naga para samahan ako. So lahat, may mga umiiyak, may mga lasing na, may mga nagmumura sa tabi, pero ako, nagpaplano na ako kung anong gagawin. Moving forward. Dahil ang pinaka-worry ko noon, ayokong ma-disappoint yung tao na yung lahat na pagod nila matatapos lang sa wala. Kaya kung naalala ninyo, 4 days after the elections, in-announce na natin dun sa pasasalamat rally. Hindi ko alam kung meron sa inyo nakapunta. Pero pa siya, mga lakotsero talaga kayo, ang layo nun, sa Ateneo. So, yung nakapunta sa pasasalamat rally, in-announce natin noon na we will be launching Angat Buhay the day after I end my term. I was ending my term June 30, so we were launching Angat Buhay July 1. Pero, nung ina-announce ko yon, I just wanted to give everyone a sense of hope na meron silang maaasahan at nakita ko, nasayang naman ako na yung partnerships that we've built, pwede pa naman siyang gawin kahit hindi na ako VP. Pero ang sense ko noon, lahat na volunteer groups aayain to be Angat Buhay chapters. Yun yung unang plano. Pero when we were planning for Angat Buhay as an NGO already, naisip namin, parang kontra yata ito sa buod ng empowerment na ini-imagine natin. Kasi pag chapters lang, maghihintay sa central kung anong gagawin. So, doon nagbago. Instead of converting the groups into Angat Buhay chapters, we encouraged everyone to convert the groups into civil society organizations, independent from Angat Buhay, and just partner with us. Bakit importante yon? Importante yon kasi bawat lugar, iba-iba naman yung needs ng community. Tapos gusto natin na parang may independence yung bawat grupong magplano kung anong gusto niya mga proyekto. Pero at the same time, aayain to partner with us in some of our programs. Kung tingin nyo, yung mga programang ginagawa ng Angat Buhay NGO, parang swak siya sa mga pangangailangan ng community. Ang pangalan pala ng NGO, Angat Pinas. Alam niyo kung bakit Angat Pinas? Meron palang Angat Buhay NGO na natutulog na from long ago na hindi pa sa atin mabigay yung pangalan na Angat Buhay. So, ang pangalan ng NGO, Angat Pinas, pero the name of the program is still Angat Buhay. So, baka malito kayo. Pareho lang po ang Angat Pinas sa Angat Buhay. Hindi lang tayo mabigyan ng DTI ng pagpayag na gamitin yung Angat Buhay. Pero anyway, ano mga ginagawa ng Angat Buhay ngayon? Marami. Hindi ko masasabi lahat, pero just to give you some examples. Some of the programs na sinimulan natin nung VP pa ako, pinagpatuloy. Halimbawa, nung kasagsagan ng COVID, nagkaroon tayo ng mga community learning hubs. Dito sa Bulacan meron. Nagtatag tayo ng community learning hubs, pero ang pinaka-buod noon na dahil sarado yung mga eskwelahan, yung mga bata na nangangailangan ng tulong sa kanilang mga modules, merong mapupuntahan sa community nila na merong trained tutors, merong gadgets, merong mga materials. So we were able to build 6 community learning hubs all over the country. Pinakamalayo, Zamboanga, existing pa until now. Sa Kasultan Kudarat, existing pa until now. Marami tayo sa Southern Luzon, marami tayo sa Visayas and Mindanao. Pero, nung nagbukas na yung mga paaralan, lumabas din yung, ewan ko kung may teachers dito. May teachers ba dito? Wala. Ay, may pasok pala ngayon. May pasok pala ngayon. So, nung nagbukas yung nagbukas na yung mga paaralan, lumabas din yung results ng World Bank report
Ang World Bank report nagsasabi na pinakakulela tayo as far as education is concerned. 90% ang learning poverty sa Pilipinas. Parang affirmation lang siya nung earlier reports ng PISA. Lumabas ang 2018 report, lumabas ang 2022 report. Pareho, kulela tayo sa reading, math, and science. So, ang ginawa natin, dahil bukas na yung mga paaralan, yung mga existing na community learning hubs, unti-unti, kino-convert natin ito into Angat Basa and Angat Bilang centers. So, meron tayong mga Angat Basa centers. Mas marami yung Angat Basa centers natin than Angat Bilang centers. Pero ano nangyayari sa Angat Basa sa Angat Bilang? Ang UP College of Education, partner natin dito, sila yung gumawa ng modules. Sila din yung nagtatrain ng ating tutors. Merong modules na 6 months gagawin. Merong pre-test, merong midterm assessment, saka merong post-test. Napaka-effective nito in the sense na nagsa-start tayo at a baseline of about 30 to 40%. Mga grade 1 students ito. 30 to 40%. After 3 months to 6 months, nagiging 80 to 90% siya. So, ang laking bagay, pero naging problema natin, nung nakikita na yung effectivity ng programa, ang DepEd na mismo ang nagka-interest. So, ang ginagawa ng DepEd, yung mga slow learners nila, pinapadala na sa atin. Okay yun. Yun yung pinaka-ideal. Pero ang problema, dahil volunteers lang tayo, at marami sa mga volunteers natin, tapos na kasi yung COVID, may trabaho na, kailangan ng face-to-face classes. So, kulang na tayo ng volunteers, volunteer tutors. Ang ginagawa natin ngayon, nagkakaroon na tayo ng Memorandum of Agreement, mga MOA, with universities and colleges na meron Department of Education. So, ang MOA natin, na yung mga education students nila, pwede lang mag-intern sa ating mga, sa ating mga Angat Basa, Angat Basa and Angat Bilang centers. Tapos yung oras na ginugugol nila doon can be credited to their required number of hours. So ngayon, hindi na natin problema yung tutors. It is still the UP College of Education who trains them kasi dapat pare-pareho. Meron tayong mga na-find out. Sabi ko kanina, from 30 to 40%, nagiging 80 to 90%. Anong nangyayari dun sa 10% na hindi pa pumasa, uulit sa programa? Hanggang, hindi natin sila susukuan hanggang hindi pa sila nakakabasa ng maayos. Pero sa mga assessments natin, merong mga schools na hindi naaabot yung 80 to 90%. In fact, may mga schools na 50% lang, 60% lang, despite the fact na exactly the same modules, exactly the same training for tutors, and when we delve deeper, mga stunted yung mga bata. So, dun sa mga schools na yon, meron na tayong bagong programang in-integrate natin yung nutrition program. Ang pangalan ng programa, Bayan Ko, Teacher Ko program. Bakit Bayan Ko, Teacher Ko? Lagi natin naririnig, it takes a village to raise a child. Gusto nating maramdaman ng community na it is as much our obligation to educate our children as it is the obligation of the schools. So it is a community, parang collaboration. In fact, merong sinimulan sa Ateneo, Denaga, sa amin, na pati yung psychology department nila kasali na. Yung psychology department naman nila, tinetrain yung mga magulang ng mga bata. Para pagdating sa paaralan, handa yung magulang na i-continue yung pagturo sa mga bata. So maganda siyang, sobrang ganda niya na programa. Ang aim natin ngayon, in the areas where we have community learning hubs, walang bata na mag-grade 3 na hindi nakakabasa. Dahil, ang datos sa atin, sobrang baba may mga high school nga na hindi pa nagbabasa. So, yung mga grupo na interesado to start community learning hubs, we will help you set up, we'll help you train tutors, we will help you enter into MOAs with the different schools dahil meron na tayong nakaset na programa. Yung pinakain mo pero tinutukan mo.
So, yun yung gusto natin ng mga projects na maging inspirasyon ng ibang mga partners natin. Na huwag nyo nang bilangin kung ilan yung nabigyan. Ang bilangin nyo na yung natulungan nyo panghabang buhay, parang life-changing for them yung tulong. Kasi paminsan, pag one time lang, nagsasayang lang tayo ng resources kasi hindi naman talaga nakapagpabago ng buhay. Pero, magagawa natin ito pag galing sa loob yung dedication. Hindi ito maggagawa tayo ng programa, magpipicture taking tayo, tapos wala na. Okay naman mag-picture taking, basta mas mahaba yung programa kaysa sa picture taking. Diba? So, kaya ko siya kinakwento kasi sana siya yung maging pamantayan ng mga programang gagawin natin. Paminsan kasi, halimbawa, ako, I belong to many civic clubs. Maraming civic clubs na gano'n na parang gusto, one time, big time, pero wala naman talagang follow-through. Ako, halimbawa si Doktora, I am sure you will agree with me, ang mga doktor ayaw din ng mga one-time na mga medical missions, di ba? Kung magme-medical mission, dapat bahagi lang siya ng isang mas malaking programa. Gaya na sabi ko, kung magbibigay ng school supplies, okay yun, kasi kailangan ng mga bata ng school supplies. Pero sana, bahagi lang siya ng isang mas malalim na programa. So, yun yung first. Mahaba pa pala. Nabalitaan nyo siguro na nagpapagawa tayo ng mga dormitories, di ba? Sinimulan natin to nung Vice President pa ako. Nung Vice President ako, nagpagawa tayo dun sa mga areas na malaki yung dropout rate sa high school, and the reason for the high dropout rates is that children have to walk very, very far just to go to school. So in the areas where we have dormitories, children would walk 3 to 4 hours each way every day just to go to school. As in, magsisimula maglakad alas 4 ng umaga, late pa sa alas 7 ng klase. Basta pag umuulan, kasi hindi ito flat ha. Yung lakad nila talaga mga bundok, mga rivers, i-cross nila. So sa mga areas na yun, nagpagawa tayo ng dormitories. Meron tayong 2 sa Siayan, Zamboanga del Norte. Ang Siayan, Zamboanga del Norte, bukid ito, pinakamahirap na munisipyo sa buong Pilipinas for many years. Aside from Siayan, meron tayo sa Bukidnon, sa Sumilaw, Bukidnon. Tapos nagpagawa din tayo sa Eastern Samar, kasi Eastern Samar is one of the poorest provinces all over the country. Dramatic yung improvement sa attendance sa mga schools. So, tinuloy-tuloy natin yon. Meron tayo sa Negros Oriental. Pero nung naging VP na ako, nagkaroon tayo ng first project, dormitory inside a state university. South Luzon State University yung Infanta campus nila. Hindi ko alam kung familiar kayo sa Quezon. Di ba ang Quezon pahaba siya? Ang Infanta, nasa taas siya. Malapit na siya sa Aurora. Mga ano din siya, mga bundok. Merong campus ang South Luzon State University doon. Yun yung first dormitory natin sa loob ng tertiary institution. Pero ang masayang-masaya kami kasi ang partner namin doon, Rotary Club of Makati. Masayang-masaya kami kasi ang dormers natin doon, staying there for free, ay mga members ng Agta and Dumagat tribes na first in their family to enter college. So, na-inspire kami doon. Na-inspire kami na hindi lang pala high school yung nangangailangan, pati din pala mga college students. So, nagpatayo pa tayo ng several more. Sa Calabanga, in Camarines Sur, coastal town, nagpatayo tayo. Ang dalawang pinatayo actually natin sa Bicol, one in Calabanga, Camarines Sur, one in Castilla, Sorsogon. These are inside state universities. Pero yung both areas, coastal community na ang mga estudyanteng titira, kasi pabukas pa lang sa January, ang mga estudyanteng titira, mga galing sa mga isla-isla. May bubuksan din kami, hindi pa nag-groundbreaking sa Palawan. Also inside a state university. Sa UP Cebu, nagpatayo din tayo. Ongoing ang construction ngayon. Dahil apparently marami sa UP Cebu na mga galing sa malalayong lugar. So yung dormitories tuloy-tuloy. Sa health, ewan ko, marami kaming pasyente na galing Bulacan. Ewan ko kung narinig nyo yung Bayanihan e-consulta. Diba? Sa kasagsagan ng COVID, nag-start tayo ng nandiyan si Sec. Hi, Sec!
Good afternoon po. Palakpakan po natin. Maraming salamat, Sec, for coming. Nagkukwentuhan lang po kami dito, kaya nakaupo ako. Kinikwento ko lang po yung mga ginagawa ng Angat Buhay. So, nung COVID po, kasagsagan ng COVID, nag-open tayo ng Bayanihan e-Consulta. Marami kaming volunteer doctors from Bulacan. Marami ding pasyente from Bulacan. Alam niyo po, kaya yun naging programa kasi nung naalala niyo yung time na ang daming namamatay na hindi pa na-accommodate sa ospital. Delta yata yun Delta variant. Doon namin to naisipan. Paano tayo makakatulong sa congestion sa ospital? Gusto po sana namin nun maglagay ng field hospitals, pero apparently ang hirap pala. So, naisipan namin free teleconsult. Maraming ospital ang merong teleconsultation, pero hindi free. So, yung Bayanihan e-Consulta, free teleconsult. Nung nag-umpisa pong bumaba yung mga kaso ng COVID, napalitan nyo ng mga ordinaryong mga kaso na sa specialists. So, ang dami pa din nating volunteers, tuloy-tuloy yun. Pero lately, hindi ko alam kina doktora ko na-update na po namin kayo. Lately, ang napansin po namin, 90% of our cases are mental health cases. So ngayon po, ang Bayanihan e-Consulta tuloy-tuloy, pero mental health cases na siya. Pero malaki po yung problema namin. Marami po kaming mga partners na mga psychological associations, saka mga guidance counselors na nagvo-volunteer. Pero karamihan po kasi sa consultations na ginagawa nila, nire-refer pa din nila sa doktor, sa psychiatrist, kasi kailangan ng prescription. Apparently, sobrang konti ng psychiatrists natin. Ang sabi po sa amin, 0.5 is to 100,000 patients ang ratio. So, ang problema po namin ngayon, napakahaba ng aming backlog. Dahil, una, matagal yung consultations. Pangalawa, hindi siya one time, paulit-ulit siya. Pangatlo, pag kailangan na ng doktor, nagbabacklog na doon. Ang dream namin, pero kailangan kasi namin ng pamahalaan dito, maibaba siya sa mga communities na magkaroon ng parang version ng teleconsultation na community-based para yung mga kababayan natin na walang access to specialists, na mga indigents. Pero ano na lang siya, limited lang siya sa indigents. Makatulong din tayo sa kanila. So, dream pa lang po yun ngayon. Pero ang hinahanapan namin ng paraan, yung aming mental health program. Gusto po namin ngayon po nagde-develop kami ng model na kasama yung mga psychological associations na gagawin din na community-based yung parang therapy sessions. Hindi po kaya sa dami ng kaso yung 1:1. So, gagawin po natin. Kanina na-mention ni Ma'am yung sa PWDs. Na-mention ni Ma'am yung PWDs. Advocate po ako ng community rehab. In fact, nung ako po ay naging congresswoman, ang ginawa talaga namin, community rehab, yung training the trainers. Dahil mahirap magkaroon ng access sa physical therapy sa mga ospital. Kaya mas mabuti sa community ginagawa. So, yung training ng mga BHW, training ng mga caregivers. Ngayon po, ang dream namin sa mental health program, ganun din yung gagawin. Na merong capacity yung community to help constituents who need mental health intervention. Yung disaster preparedness po, lagi din kaming nauuna on the ground pag meron disasters. Pero ngayon, mas una pa kami sa una. Alam niyo kung bakit? Nandiyan na kayo. Nung dati po, ako pa yung lilipad. Ako yung lilipad kung saan may disaster. Naaawa po ako. Kasi ako, pupunta ako, babalik. Pero yung staff po namin, nagki-Christmas, nagno-New Year, kung saan may sakuna. Pero ngayon po, yung mga sakunang dumaan, yung mga lindol, yung mga bagyo, yung mga sunog, hindi na po kami mismo yung pumupunta. Ang ginagawa po namin, pag may ganun, ipapadala na lang namin yung lahat na relief goods o budget sa volunteer groups. Yung volunteer groups na po yung gumagawa. So maganda, 'di ba? Parang yung partnership nandiyan. May binuksan po tayo ng bagong programa, yung Angat Sining,
Hindi ko alam kung nababasa nyo kung nagpa-follow po kayo ng page namin, meron na po tayong bago ngayon, Arts and Culture. Bakit po tayo nagkaroon ng Arts and Culture? Kasi po ang dami nating volunteer artists. Kanina, yung ating manunula dito na napakahusay, binasa yung kanyang tula. Gaya nung San Telmo, isang produkto ng eleksyon na ang daming mga artists na kailangan ng outlet sa kanilang artistic creations. Ang mga volunteers po natin, mga national artists, halimbawa si Ben Cab, si Ryan Cayabyab, si Alice Reyes, na volunteer ng kanilang services. So ngayon po, Father Memeng, iitim ka. Nakakaingit naman yan. Baka po gusto nyong umusog, meron pong shades. Malapit na po ako matapos. Patapos na. Yan. Umusog na kasi yung araw. Ay, mainit pa din. Okay lang. Ayan. Tatapusin ko lang. Sabi ko, kaya natin to ginagawa. Ngayon po, meron tayong residents. Minamentor po ng ating mga national artists na mga artists from public senior high schools. So, nagkakaroon po silang sessions every month. Kahapon, nung weekend, nagkaroon sila ng session. Street art yung session. Nung November, dinala namin sila sa Baguio. Minentor po sila ni Ben Cab sa Kanikidlat Tahimik. So, tuloy-tuloy yon. Gagawin po natin yon. Patapos na po yung first batch. Magkakaroon ulit tayo ng second batch. Hindi ko alam kung may taga-Bulacan. Doon sa batch ngayon, wala bang taga-Bulacan? Alam ko taga-Cavite meron na. So, galing po siya sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. So, eto, patapos na. Kaya ko siya inisa-isa sa inyo. Just to give you an idea of what we have been doing. You don't have to do those things, but if you want to, you can partner with us. Pero we are encouraging you to do your own thing. Bakit po tingin natin mas mabuti you do your own thing? Kasi mas alam nyo kung ano yung pangangailangan ng lugar ninyo. Para yung programang gagawin nyo mas responsive sa lugar ninyo. Paano yun? I'm sure wala din kayong pera, gaya namin. Pareho din po sa amin na kahit walang pera, nakakahanap ng paraan. Kasi if there is one realization that na-discover po namin nung VP ako, ang dami po nating mga kababayan na mga ginintuan yung loob na gustong tumulong. Hindi lang alam kung paano tutulong. Pero pag pinakita nyo sa kanila na katiwa-tiwala kayo, yung tulong nandyan. Ito po panghuli na. Kasi parang untraditional kasing fundraising. Fundraising talaga. Ang gusto ko sabihin, parang humihingi ka ng pera, pakapala ng mukha. Kami po, all throughout my vice presidency, hindi po kami tumanggap ng pera. Kung nag-aaya kami ng tulong, ang gusto namin partnership. Halimbawa, magpapagawa ng mga dormitories. Ang gagawin po namin, ipapakilala namin yung funder sa community. Yung funder sa community ang mag-uusap. Maghahanap sila ng contractor doon, magpapagawa. Yung kinukwento po ni Father Memeng kanina, na perang binigay namin sa Marawi. Kung naalala nyo po, may protesta laban sa akin kasi nandaya daw ako noong 2016 elections. Naalala nyo yun? Yung tatayo na ako kasi patapos na. Nung kinasuhan po ako sa Supreme Court kasi nandaya ako sa eleksyon, kailangan ko po mag-deposit sa Supreme Court ng 15 million pesos. Sana man ako kukuha ng 15 million, di ba? So, nangutang-utang po ako sa mga pinsan ng asawa ko. Ang na-raise ko lang po 7 million. Kulang pa ako ng 8 million. So, wala na po ako mauutangan dun sa 8 million. Meron pong isang grupo, ang tawag sa kanila, townswomen. Ewan ko lang kung narinig nyo na sila. Pero grupo sila ng mga kababaihan na medyo nakakaluwag-luwag sa buhay. Gumawa po sila ng fundraising. Naka-raise po sila ng lampas, mahigit 7 million. 7.5 yata yung na-raise nila. Binibigay nila sa akin para i-deposit ko sa Supreme Court. Hindi ko po matanggap kasi 'di ba bilang government officials, bawal naman kaming tumanggap.
So, hindi ko po tinanggap. Ang ginawa nila, pumunta sila sa Supreme Court. Ang sabi po ng Supreme Court, hindi din nila matatanggap kasi dapat ako yung magfa-file. So, sabi ko po sa kanila, pwede bang isauli nyo na lang dun sa mga nagbigay kasi hindi ko siya matatanggap. Ang sabi po nila, hindi namin yan masasauli kasi alam nyo ba na marami dyan nagbigay 50 pesos, meron mga drivers na nagbigay, meron mga kasambahay na nagbigay. Parang it will break their heart. Eh, tamang-tama po at that time, kasagsagan ng Marawi. So, tinanong ko po sila, eto yung suggestion ko. Gusto nyo pagawa tayo ng mga bahay ng Marawi sa mga evacuees. Pero yung pera po, ayaw pa din naming hawakan. Ang ginawa po namin, kinuha namin na partner ang Xavier University. Yung Ateneo de Cagayan de Oro. Kinuha namin silang partner. Yung donor po, yung townswomen, pinadala yung pera sa Xavier University. Sila yung nag-manage ng pera. So kami lang po yung nagdala doon ng architects para i-design yung land preparation, etc. Pero ang nagdi-disburse ng pera, yung third partner. Kinukwento ko din siya sa inyo kasi isa din yun sa mga paraan namin para mapagpatuloy namin yung level of trust na nasa amin. Kasi paminsan pag nagtatanggap ng pera, may dudahan na, 'di ba? So pangalagaan niyo 'yon. Ngayon po na NGO na kami, hindi maiiwasan kasi wala nang opisina. So ngayon nagkakaroon ng fundraising, pero halimbawa pag may nagbibigay ng pera, alam nila kung saan yun mapupunta. Sila po yung, sinusulatan namin sila, may resibo, sila yung pumipili, bibigyan namin sila ng menu, ng mga programa, saan nyo ito gustong gastusin, paano nyo ito gastusin, parang may say lagi. So, mahirap po mag-run ng organisasyon. Asa na si Patrick? Mahirap mag-run ng organization. So, habang wala pang problema, mag-create na kayo ng mechanisms para maiwasan yung problema. Kasi yun po yung nakasalba sa amin. We were able to survive because we anticipated the problems way ahead. Si Father Memeng, kinikwento kanina na nagkita kami sa Bustos. Alam niyo po, Father Memeng, yun yung dahilan kung bakit hindi ako nakulong. Nakasuhan po ako ng sedisyon. Nakasuhan ako ng sedisyon kasi meron pong whistleblower ang pamahalaan na nagsasabi na nagpo-plot daw kami laban sa pamahalaan. Ang kamiting ko po mga pare daw na merong eyewitness sa aming meeting, na yung meeting daw namin nangyari sa Ateneo de Manila. Kinasuhan po kami lahat, 13 yata kaming may kaso for sedition. Buti na lang, nasa Bustos ako. Very public event, covered by media. So, ang dami ko pong pictures. Kaya yung picture namin ni Father Memeng, kabahagi sa aming ebidensya. Pati po yung aming toll receipt, ginamit namin na ebidensya. Kasi yung panahon pong sinasabi na nakikipag-meeting ako sa Ateneo, nasa Bustos ako. Kaya, may utang na loob ako sa Father Memeng. Pero anyway, sa panghuli, I look forward to continuing the work with you. Huwag niyong isipin na natalo tayo. Hindi tayo natalo. Kasi kung hindi dahil sa election, hindi tayo nagkakakilala. Diba? Kung hindi dahil sa election, hindi kayo na-involve sa kahit anong kampanya. Yung laban, patuloy. Hindi kailangan ng posisyon para makatulong. Yung ating pong pagtulong, depende sa binibigay sa atin na opportunities. Mas malaking opportunity, mas malaking tulong ang pwede natin mabigay. Mas konting opportunity, mas konting tulong. Pero ang parati lang nating iisipin, no help is too small. Diba? Kahit isang buhay lang yung mabago nyo, napakalaki na nun. Kasi yung rippling effect yun, magre-reverberate na. So, wag na tayong, mandami pong problema ng bayan, na-frustrate tayo. Marami nagtatanong, may pag-asa pa ba? Ang parati ko pong tanong, ang pag-asa na sa atin. Huwag na tayong umasa sa pamahalaan. Totoo na pag may mga katiwalian, kailangan tayong magboses. Pero kung ano magagawa natin with the little that we have, sapat na yun. Kaya mabuhay po kayo. Magandang hapon ulit sa inyong lahat.